Sa punong tanggapan ng Long Sparrow, tila naparalisa si Direktor Wang Jiting at hindi man lang makatayo. Nagkagulo ang paligid kasabay ng mga ulat mula sa kanyang mga tauhan. Tapos na ang lahat. Direktor, tingnan niyo ang langit ng Wado Metropolis ngayon. Biglang tumalon ang radiation reading sa buong lungsod at mabilis na uminit ang panahon. Isang tila ikalawang araw ang sumulpot sa langit. Sumabog ang temperatura ng syudad, isang nakabubulag na puting liwanag ang bumalot sa lahat. Nagsimulang magkabasag-basag ang mga salamin ng bintana dahil sa tindi ng init, at ang tubig sa ilog ay unti-unting naglaho sa usok. Ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng aftershock ng Atomic Immortal Slaying Grand Formation. At kung sino man ang nasa gitna nito, si Asura, ay tiyak na nakararamdam ng tindi ng init na tila itinapon sa gitna ng araw. Gaya ng alam nyo, ang puso ng araw ay umaabot sa 15 milyong degrees Celsius na may matinding presyon at nuclear fusion, kung saan ang hydrogen ay nagiging helium. Ang sinumang karaniwang tao na mahuhulog dito ay magiging plasma at matutunaw bago pa man makarating sa pinakagitna. Matapos ang halos 40 segundo, ang malaaraw na liwanag ay unti-unti ring naglaho. Hindi dahil sa naubos na ang lakas ni Yihei, kundi dahil sagad na ang kayang tiisin ng mismong kabisera. Ang pinakawalang enerhiya ay nagpaguho sa mga gusali, na nagdulot ng malalakas na pagsabog at dagat ng apoy sa buong lungsod, muling bumalik ang mga signal sa radar. Ayon sa mga instrumento, bumabalik na sa normal ang temperatura at dahan-dahan na ring bumababa ang mapanganib na radiation, isang senyales na humuhupa na ang sakuna. Si Direktor Wang Jiting ay labis na nayanig, at nanginginig pa rin ang kanyang mga panga sa takot. Pasigaw niyang tinanong ang Wado Metropolis kung ano ba ang nangyari, bago binaling ang galit kay Gongke na tila ba nawawala na ito sa sarili. Sa kinalalagyan naman ni Yihei, nakalutang siya sa ere at kalmadong nakatingin sa paligid. Unti-unti nang bumabalik ang kaayusan. Ang langit ay naging kulay ube at may mga nararamdaman pa ring yanig mula sa pagsabog. Bahagyang itinutok ni Yihei ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang warpole mask at malamig na nagsalita. Inamin niya na ang kanyang kalaban ay karapat-dapat sa titulo nito bilang isa sa mga pinakamalakas sa Secret Realm, at ang pag-angkin nito bilang isa sa mga Imperial Sovereigns ay hindi lang basta pananakot. Mula sa nagbabagang paligid, isang itim na kalansay na may 3 ulo at 6 na kamay ang dahan-daang nabuo mula sa pagkakakubli. Nakapagtatakang naglalabas ito ng nakapangangilabot na ginaw, na tila ba hindi man lang ito tinablan ng pagkasunog ng malaimpyernong apoy. Inamin ni Yihei na hindi niya inaasahang may makaliligtas pa sa bagsik ng Nuclear Energy Immortal Slaying Grand Formation. Maging ang nilalang na tinaguriang -1 ay kayang tagalan ang mapanirang enerhiya sa loob lamang ng ilang 10 segundo bago tuluyang mabura ang bawat selula nito. Kaya naman, ang nabubuhay na nilalang na ito ay umani ng papuri bilang isang mataas na uri ng buhay na karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Ang 6 na mata sa kanyang 3 ulo ay nagliyab ng matindi, isang malamig na liwanag na tumatagos sa kalawakan na parang 6 na laser na nakabaon sa mga talukap nito, na kapwa kakilakilabot at nakapangangilabot tingnan. Mula sa katawan ni Asura, sumabog ang di mabilang at siksik na alikabok na mabilis na kumapit sa itim na kalansay upang simulan ang muling pagbuo ng kanyang laman. Sa gitna ng pagkabaliw, sumigaw siya ng pagkalakas-lakas, pilit na inuutusan ang mga demonic seed na ayusin agad ang kanyang katawan. Ngunit dahil sa kanyang mainit na ulo at agresibong ugali, hindi ito hinayaan ni Yihei. Buong bangis siyang sumugod, ang mga mata ay nakatitig ng matalim sa nasirang kalansay, at bawat salitang binitiwan niya ay isang banta, babala na hinding-hindi niya papayagan ang muling pagkabuhay nito sa mismong harapan niya. Pinalipad niya ang kanyang sarili patungo sa nagbabagong anyo na si Asura sa bilis na nakapanghihilakbot, parang isang dambuhalang rocket na pinakawalan sa gitna ng kawalan, na maging ang pinakamatapang na kalaban ay tiyak na manganginig sa takot. Sa isang malakas na salpukan, nagawa niyang sunggaban ang bungo ni Asura sa tamang pagkakataon at ipinako ito upang ipatigil. Kinaladkad niya ang kaaway ng diretsyo paitaas sa mga ulap, mabilis na lumalayo sa sakop ng kapital ng imperyo. Alam niyang hindi niya maibubuhos ang lahat ng kanyang lakas sa loob ng lungsod dahil hindi nakakayanin ng Wado ang isa pang pagbagsak ng nuclear sun. Kaya naman, kailangan niyang dalhin ang laban sa labas. Nang makumplito ng Imperial Sovereign Beast Lord ang ritual ng transformasyon nito, tila nawalan na ito ng interes sa pakikipaglaban.
Nagbago ang tono nito at nagsimulang makiusap para sa kapayapaan gamit ang isang nakapaninibago at malumanay na tinig. Inamin nitong ngayon lang sila dumanas ng ganito kaalang pinsala, at sinabing karapat-dapat lang ipagmalaki ni Yihei ang kanyang nagawa. Gamit ang lantarang pangbubola, pinuri ni Azura ang talento ni Yihei. At dahil tapos na ang ritual ng transformasyon ng sinaunang sibilisasyon, inanyayahan niya itong talikuran ang kanyang pagkatao at sumapi sa kanilang nakatataas na lahi. Sa kanyang pananalita, nagpakita si Azura ng pambihirang katapatan at malinaw na paggalang. Iginiit niya na sa pambihirang talento ni Yihei, sapat na ang ilang dekada ng pagsasanay upang tanghalin itong ikalimang sugo sa ilalim ng Imperial Sovereign. Subalit, pinukol siya ni Yihei ng isang tingin kasing talas ng bala at tinuya na panglima lang ang kanyang ranggo at kailangan pa niyang maghintay ng ilang dekada, isang kakatwang pagsubok para sa posisyon. Nagbitiw siya ng isang linyang tila ng hihinayang, ngunit bigla niyang binitawan ang bungo gamit ang kanyang kaliwang kamay, isang bagay na hindi inaasahan ni Azura at nagpabilis sa tibok ng puso nito sa kaba. Matapos ang di inaasahang galaw na iyon, dahan-daang humarap si Yihei, isang kalmadong kilos na nagkukubli ng nakamamatay na balak. Nanlaki ng matindi ang kanyang mga mata habang umaalingaw-ngaw ang isang mababa at nakatatakot na boses, isang mayabang at mapanghamong deklarasyon, ang kaharap mo ngayon ay hindi na isang tao. Isang nakasisilaw na asul na sinag ang tumama ng diretsyo sa mukha ni Azura, dahilan upang tumalsik siya sa mga taluktok ng bundok at tumagos sa bawat balakid. Ang kanyang bugbog na kalansay ay hamampas sa isang matarik na bangin, na nagdulot ng malakas na pagyanig at nagpatalsak ng mga bato sa paligid. Binalot sila ng isang makinang na asul na liwanag habang biglang tumaas ang bilis at lakas ni Yihei, dahilan upang tuluyang malubog sa kapangyarihan si Azura. Gumapang si Azura mula sa mga guho, umuubong ngunit nagawa pa ring magsalita. Mukhang nakapili ka na, iginagalang namin iyon. Ngayon, kamatayan naman ang ibibigay namin sa iyo. Napakunot ang noo ni Yihei at inis na sinabi na wala na sila sa Wado, kaya wala nang dahilan para itago pa ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ipakikita na niya ang kanyang buong lakas. Hindi na siya nagpigil at pinakawala ng kanyang kakayahan, ang Godzilla Supercore Photon Combat Form. Isang nakapanghihilakbot na presyon ang bumalot sa paligid, na nagpakaba maging sa dambuhalang halimaw, hindi nito akalaing itinago pala ng taong ito ang kanyang tunay na lakas noong labanan sa capital. Dahil alam ni Azura na hindi siya bibigyan ng oras ni Yihei para magpagaling, ibinuhos na ng huli ang lahat ng kulay abong alikabok sa kanyang 6 na braso. Naguguluhan siya kung anong Diyos ang pinaglilingkuran ng organisasyong ito ng mga halimaw, totoo bang ganito kalakas ang bawat miyembro nila? Kung gayon, maaaring mabulilyaso ang dakilang plano ng Imperial Sovereign. Ang kanyang 6 na braso ay naging 6 na talam ng itim na usok. Umatungal ng matindi si Azura, determinadong lipulin ang tinatawag nilang organisasyon ng mga halimaw. Nang lumino ang anyo ni Yihei, ang kanyang ulo ay napalilibutan na ng asul na apoy, suot ang isang matulis at makapangyarihang baluti. Sa totoo lang, napakaastig ng kanyang hitsura, at malamig niyang idinagdag na siya ang kakatawan sa mga halimaw para tuluyang paksain si Azura. Lumitaw ang Star Manifestation Blade. Nagbanggaan ang pulang aura ng pagpatay at ang itim na aura ng kamatayan. Habang hinahati ang malawak na kagubatan at kabundukan, iwinasiwas ni Azura ang kanyang 6 na talam na parang isang makinang panggiling. Ngunit kahit ganoon, hindi nila mapantayan ang kahit isang hataw mula sa Supercore Photon Combat Form ni Yihei. Dahil sa kanyang kayabangan, tinanggap ni Azura ang isang kaunos-lunos na hiwa na nagpabuwal sa isang buong dambuhalang bundok. Ilang segundo ang lumipas, sumigaw at sumugod si Yihei, na sinagot din ni Azura ng isang malakas na atungal, nagharap sila sa isang labanang buhay at kamatayan. Sa labas ng kabisera ng Wado, ang langit ay balot ng mabigat at kulay abong ulap. Sa tindi ng bakbakan ni Yihei at Azura, tila nayanig ang langit at lupa. Sadyang dinala ni Yihei ang laban sa labas ng lungsod upang masigurong walang inosenteng sibilyan ang madadami sa sakuna. Dahil determinado siyang parusahan si Azura hanggang sa huli, tudang pinakawalan ni Yihei ang kanyang kapangyarihan. Pumailan lang siya sa himpapawid, balot ng naggangalit na asul na enerhiyang nuclear na parang isang bagyo. Sa gitna ng mga shockwave at nagliliparang alikabok, tinuya niya ang kalaban,
nais niyang makita ang tunay na hangganan ng lakas ng isang Pictier Forbidden Realm expert. Kahit nakalansay na lang ang natira sa kanya matapos ang matinding atake ni Yihei, sumugod pa rin si Azura ng walang pag-aalinlangan. Alam niyang wala ring magbabago kung susuko siya sa pagkakataong ito. Kaya naman, umatungal siya ng babala sa taong nasa harap niya na huwag masyadong maging kampante. Sa sandali ng kanilang pagtatagpo, nagbanggaan ang dalawang puwersa sa ere. Ang nag-aapoy na asul at pulang liwanag ay sadyang nakasisilaw, na halos hindi mo na maidilat ang iyong mga mata. Nayanig ang buong paligid sa tindi ng mga aftershock at ang kanilang salpukan ay nagbunga ng isang mapangwasak na pagsabog. Mula sa pagiging isa sa pinakamalakas sa ilalim ng Imperial Sovereign, ngayon ay halos hindi na makilala ang anyo ni Azura sa tindi ng bugbog na tinamo niya kay Yihei. Gayunpaman, nagngit-ngit siya sa galit kahit na ang pagkawala ng kanyang laman ay nagpahina sa kanyang bilis at lakas, naniniwala pa rin siyang hindi siya malalamangan ng isang hamak na tao lang. Nagpakawala siya ng isang matinding ganti. Ibinuhos ni Azura ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang higit pang palakasin ang kanyang puwersa, sa hangaring supulan at durugan ang enerhiyang lumalabas mula kay Yihei. Sa nakikita ko sa eksenang ito, kahit na iilang pirasong buto na lang ang natitira kay Azura, ang kanyang bagsik sa pakikipaglaban ay nananatiling nakatatakot at higit pa sa inaasahan. Dala ang lahat ng kanyang naipong puot, nagdeklara siya ng digmaan, isinumpa niyang ang organisasyon ng mga halimaw ang pinakamalaking banta sa Imperial Sovereign at nangakong lilipulin ang mga miyembro nito ng walang awa. Ngunit hindi rin nagpahuli si Yihei. Anuman ang panunuya ni Azura, agad niya itong sinasagot habang buong tapang na hinaharap ang puot at sagad-sag-aring lakas ng kalaban. Matigas siyang lumaban ng hindi umaatres, at tinuya pa ang kay-abangan ng kanyang katunggali. Sa palitang ito, nagpapantayan ang dalawa at walang malinaw na nakalalamang. Pareho silang napaatras upang kumuha ng distansya habang iwinasiwas ni Azura ang kanyang 6 na dambuhalang talam gamit ang kanyang 6 na braso. Paulit-ulit siyang humahataw para mapigilan ang mapangwasak na atake ni Yihei. Nang hindi pinapansin ang paligid, biglang nakatapak si Azura sa isang malambot at tila asul na bagay, maliit lang ito, ngunit nagkukubli ng matinding panganib. Napatingin siya sa ibaba dahil sa kusa niyang reaksyon. Halo-halong gulat at kaba ang makikita sa kanyang mga mata habang nagbababala ang kanyang pakiramdam na may paparating na malalang banta. Biglang sumabog ang bagay na iyon. Napakaraming malagkit na bubble ball ang lumabas at binalot ang kalansay ni Azura. Sobrang bilis at bigla ng pangyayari kaya hindi na siya nakagawa ng paraan. Napatingin si Yihei mula sa itaas ng may malamig na ngiti, at dahan-dahang ipinaliwanag na ang mga malagkit na bubble ball na ito ay nilikha sa pamamagitan ng pagsasama ng Godzilla Pillar Cells at 10-headed Jinjan Osa, na pinangalanan niyang E-Cells. Nanliit ang kanyang mga mata at naging misteryoso ang kanyang boses na puno ng pahiwatig. Kahit hamina ang kanyang tono, bawat salitang binitiwan niya ay nagdulot ng matinding pagkabalisa at takot sa kanyang kalaban. Ang mga malagkit na bubble ball na iyon, na parang siksik na bagay na nabasa ng tubig, ay biglang lumaki sa bilis na hindi ka panipaniwala. Sa isang iglap, napuno ang buong kalansay ni Azura, dahilan para magpanik siya ng husto. Wala siyang kaalam-alam kung paano reresponde, habang paulit-ulit na isinisigaw kay Yihei kung bakit hindi gumagalaw ang kanyang katawan, nilalamon siya ng isang pakiramdam ng kawalang magawa na hindi pa niya kailanman naramdaman. Unti-unting kinain ng bumubulang likido ang katawan ni Azura. Ang mga pulang kislap sa loob ng kanyang mga mata ay mabilis na kumukurap habang napagtatanto niya sa gitna ng sindik na wala na siyang kontrol sa sariling katawan, at ang mas malala ay hindi na ito sumusunod sa kanyang kagustuhan. Sa gitna ng desperasyon, sumigaw siya na hindi pa niya natatapos ang misyong ibinigay sa kanya ng Imperial Sovereign. Mula sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang kakayahan ni Azura na lumaban. Lumubog siya sa itim at malapot na likidong sadyang inihanda para sa kanya. Ang kapangyarihan ng Godzilla ay kayang gamitin ang mga pillar cells upang ikalat ang impeksyon sa buong ecosystem ng mundo, mula sa atmosfera, mga kontinente, at karagatan hanggang sa pinakasentro ng mundo, upang gawing bahagi nito ang lahat ng buhay. Habang nakalutang sa ere, kalmadong ipinaliwanag ni Yihei na nahawa na si Azura ng mga new cells sa mas mataas na antas. Ang kanyang kapalaran ay ang ganap na muling pagbubuo ng kanyang katawan.
Agad na nabuo ang mga organo at ugat na hamabi sa mga kalamnan sa ibabaw ng hubad na kalansay. Sa isang maikling sandali, isang dambuhalang nilalang na may 6 na braso at kulay abong itim na balat ang lumitaw, isang anyong nakakikitaan ng maraming katangian ni Godzilla. Nakatayo ang dambuhala sa harap ni Yihei, na tuwang-tuwa sa kinalabasan at idineklarang ito na ang kanyang external avatar. Hindi lang sa pangangatawan, kundi pati ang mga katangian sa mukha ng higanti ay may pagkakahawig na kay Yihei. At sa sandaling matapos itong magsalita, yumuko ang nilalang ng buong pagpapakumbaba at magalang siyang tinawag na Panginoon. Dahil sa nakitang pagkamasunurin nito, nagbigay si Yihei ng ilang simpleng utos para subukan ang kakayahan nito. Nakangiti niyang inutusan ang higanti na maupo at pagkatapos ay tumalon. Agad namang sumunod ang dambuhalang may 6 na braso, lumahod ito, bago nagpakawala ng isang napakalakas na talon. Ang nakapanghihilakbot na pagtalon na iyon ay naging sanhi ng pagyanig ng buong kagubatan, at casual na hinusgahan ni Yihei ang resulta bilang mahusay. Nang lumapag si Asura, nagbitak-bitik ang buong paligid kung saan sila nakatayo, tumalsik ang mga lupa at bato, at may isang tipak pa nga na muntik nang tumama sa paanan ni Yihei. Habang kampanteng yumuyuko si Yihei para pulutin ang nalaglag na bato, tiningnan niya ito at malamig na nagbitiw ng papuri. Sa sandaling makita ni Asura ang makinis na bato sa kamay ni Yihei, kuminang ang kanyang mga mata na parang mga bituin, nag-react siya na parang isang asong nakakita ng laruan. Sa sobrang katuwaan ni Yihei, tinukso pa niya itong tumahol. Malakas na tumahol si Asura ng ilang beses. Casual na inihagis ni Yihei ang bato sa ere na parang bola, at masayang hinabol ito ni Asura na tila ba isang kayamanan, habang walang pakialam na inutusan siya ni Yihei na ibalik ito. Sa totoo lang, nakagugulat ito dahil inaasahan kong magiging matinding katunggali si Asura. Ngunit, nagawa siyang gawing alaga ng bida, bagaman isa itong napakalakas na alaga. Dahil si Asura, na isa sa mga foreign guard ng Imperial Sovereign, ay naging external avatar na ni Yihei, labis ang katuwaan ng huli sa kanyang naging plano. Pinuri niya ang pagkamasunuri ni Asura at casual na ibinunyag na ang mga E-cells ay hango sa isang parasitic lord mula sa 8 lungsod, at ang aktwal na resulta nito ay higit pa sa inaasahan. Samantala, lumipat ang eksena sa headquarters ng Dragon Sparrow kung saan isinasagawa ang mga emergency meeting at pagsusuri. Isang teknisyan ang pumasok ng may kaba para iulat na natukoy na nila ang sanhi ng anomalya sa Wado Metropolis, na nagudyok kay Direktor Wang Jiting na humarap at humingi ng agarang paliwanag. Iniulat ng babaeng staff na ang buong insidente ay gawa ng isang taong tinatawag na Masked Man, isang baguhan na madalas kumilos sa mga lungsod na sinakop ng mga Great Soul at gumagamit ng iba-ibang maskara sa bawat pagkakataon. Ayon sa ulat, bihirang makipag-ugnayan ang lalaking nakamaskara sa Martial Alliance. Sa halip, nakatuon siya sa pangangaso ng mga lord at paglilinis ng mga halimaw sa iba't ibang lungsod. Sa tuwing magpapakita siya, nagkukulay ube ang langit, isang indikasyon ng kanyang kakayahang kontrolin ang cosmic light. Habang nakatitig sa imahe ng purple na figure na lumilikha ng tila ikalawang araw, napakuyom ng kamay si Direktor Wang Jiting sa pagkamangha. Binanggit niya na ang nakamaskara ay may kakaibang anime vibe at maaaring sinusubukan pa nitong tulungan ang Great Sea na mabawi ang kanilang teritoryo. Ngunit agad at buong diing itinanggi ng staff ang hinalang iyon sa harap ng direktor. Base sa psikolohikal na pagsusuri ng bagong sistema, ang layunin ng nakamaskara ay hindi ang pagbawi ng teritoryo, kundi ang mahanap at malipol ang mga lord sa iba't ibang panig ng mundo. Nang marinig ito, napatulala si Direktor Wang Jiting at nagtanong ng may matinding sindik, hindi siya makapaniwalang ang mga lord mismo ang ginagawa nitong biktima. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng interference sa screen at isang apurahang mensahe ang pumasok mula sa malayo. Humihingi ng koneksyon ang Special Combat Force si Professor Gonke, kaya agad itong ipinag-utos ni Direktor Wang Jiting na ikabit. Sa screen, makikita si Gonke na tila basang sisiw sa gitna ng mga guho. Ang dating pinakamalakas na Grandmaster ng Wado ay mukha na ngayong isang batang inabandona. Sa gitna ng pag-aalala ni Direktor Wang Jiting, mabilis na itinaas ni Gonke ang kanyang kagamitan at sinabing ang lalaking nakamaskara ay kabilang sa isang organisasyon. Natigilan si Direktor Wang Jiting sa gulat, habang si Gonke, na halos maiyak na sa takot, ay nagsabing ang lalaki ay kabilang daw sa grupong tinatawag na Monster Demonic Eye,
isang impormasyong itinuturing niyang napakahalaga. Ngunit para kay Direktor Wang Jiting at sa staff, ang mga salitang ito ay tila hindi kapanipaniwala at puno ng misteryo. Ano ba talaga ang organisasyong ito, at ano ang layunin ng tinatawag nilang demonic eye? Hindi tumigil si Gongke. Nanginginig ang kanyang imahe sa screen dahil sa bugso ng damdamin, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha na bakas ang kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang paghikbi, ibinunyag niya ang pagkakakilanlan ng isa pa. Sinabi niyang galing ito sa isang misteryosong organisasyon na tinatawag na The Monster. At ang kanyang codename, Demon Child. Nang mabanggit ang pangalang iyon, natahimik ang buong silid at namutla ang lahat. Walang sino man ang nakarinig sa organisasyong The Monster, at lalong walang nakakakilala kung sino si Demon Child. Ang pangalan pa lang ay nagpapahiwatig na ng isang masamang puwersa, malayo sa panig ng kabutihan. Isang pangalang casual na binitiwan ni Yihei ngunit sapat na para yanigian ang lahat habang unti-unting kumakalat ang kaba. Kinilabutan si Direktor Wang Jiting at binalot ng mga katanungan. Maging siya, na direktor ng Special Intelligence Bureau, ay hindi pa kailanman nakarinig sa ganoong organisasyon. Kung ang lahat ng miyembro nito ay kasing lakas ni Demon Child, bakit ngayon lang sila nagpakita? At bakit sa gitna pa ng plano ng Great Xia na bawiin ang kanilang mga teritoryo? Ano kaya ang kanilang binabalak? Habang nalulunod si Direktor Wang Jiting sa kanyang magulong pag-iisip, isang babaeng staff ang biglang napatingala, maputla at natataranta, habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Sa gulat ni Direktor Wang Jiting, napatingin siya sa itinuturo nito. Isang nakasisilaw na liwanag ang pumailan lang mula sa lupa patungo sa langit sa loob ng bakuran ng Wado University. Para itong isang dambuhalang bowlang nagniningning. Namangha at natakot ang mga nakasaksi, at may isang napabulalas, iyon ba si Azura sa himpapawid ng universidad? Ito nga ang pamilyar na anyo, ngunit ang panlabas na bahagi nito ay muling binuo gamit ang isang modernong titanium frame. Mukha itong mas matibay at mas polido. Ang enerhiyang dumadaloy dito ay naglalabas na ng matatag na asul na liwanag, na nagmukhang mas makapangyarihan at mas moderno si Azura. Nagbulungan ang mga tao, ang kanilang mga mata ay nakapako sa bagong anyo ni Azura nang may pagkamangha at pagdududa. Bagaman nagbago ang itsura, ang tindig at nakatatakot na presensya nito ay hindi mapagkakamalan. Nag-evolve na ba ito sa bagong antas? Habang nanunood ang lahat, may napansing kakaibang detalye si Direktor Wang Jiting. Biglang naging matalas ang kanyang paningin dahil sa kaba. May isang figurang nakatayo sa balikat ni Azura. Maliit ang figurang iyon at nakasuot ng maskara na tumatakip sa buong mukha. Casual itong nakatayo sa balikat ni Azura. Ang isang kamay ay nakapatong sa dambuhalang bakal na frame na tila ba ito ay isang ordinaryong bagay lang. Sa isang saglit, napatunayan ni Direktor Wang Jiting ang pagkakakilanlan nito, si Demon Child. Lalong naguluhan si Direktor Wang Jiting. Kasasaksi lang niya sa matinding laban nina Demon Child at Azura, ngunit ngayon, magkasama na silang nakatayo at wala man lang bakas ng alitan. Hindi ito maipaliwanag, dahil kilala si Demon Child bilang isang mangangaso ng mga Demon Lord. Biglang nagliwanag ng kakaiba ang kanyang mga mata, at isang mahina at nakapangangilabot na halakhak ang kumawala mula sa likod ng kanyang maskara. Ang mga haha na tunog na iyon ay nagdala ng matinding kilabot sa sinumang nakikinig, na tila ba nararamdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya. Sa isang iglap, nagdilim ang lahat ng surveillance screen. Sa pilitang pinutol ang signal gamit ang isang espesyal na jamming method. Gayunpaman, naitala pa rin ng life sensor system na inilabas na ni Demon Child si Azura mula sa nasasakupan ng Wado Capital. Nag-isip sandali ang babaeng staff bago nag-atubiling naghinuha na malamang ay naghahanda na ang kabilang panig na lisanin ang lugar. Dahil sa balitang iyon, napangitngit si Direktor Wang Jiting sa ngipin nito sa sobrang kawalang magawa. Ang Great Xia, na dati itinuturing na may pinakamalakas na kapangyarihan sa Blue Star, ay wala na ngayong sinumang kayang pumigil sa mga kaaway mula sa labas. Sa huli, kinailangan pa nilang umasa sa isang miyembro ng isang misteryosong organisasyon. Sa loob lang ng isang araw, 4 na department head ang nasawi at mahigit kalahati ng mga elite forces ang naging casualty, na nag-iwan kay Direktor Wang Jiting ng isang matinding pagsisisi sa mga mamamayan na hindi na mababayaran pa.
Noon lang naramdaman ni Direktor Wang Jiting ang ganoong kabigat na pasanin at pagsisisi sa sarili. Nag-aapoy ang kanyang puso sa galit sa mga taong pansariling interes lang ang iniisip habang nasa krisis ang bansa, lalo na ang siyam na dakilang angkan ng Ho Capital, mga bulok na taong tumakas para iligtas ang sarili at tinalikuran ang lungsod sa oras ng kagipitan. Nangako siyang hindi ito matatapos ng ganoon na lang. Matapos ang insidente, sumabog ang social media sa dami ng mga espekulasyon. Marami ang tumangging maniwala na inatake ang Wado Capital. Sino ba naman ang maglalakas loob na magsagawa ng ganoon katapang na pagsalakay sa kabisera ng Great Sia na tahanan ng di mabilang na makapangyarihang tao? Sa iba't ibang platform, mabilis na nag-trend ang keyword na Wado Capital Attack. Marami ang nagpumilit na ito ay fake news at galit na minura ang sinumang nagpapakalat ng mga malisyosong chismis. Sa mga forum, maliit man o malaki, mainit ang naging debate ng mga tao na may iba-ibang pananaw. Sabi ng iba, tiyak na gawa ito ng mga kaaway para sirain ang reclamation plan ng bansa sa pamamagitan ng paghahasik ng takot sa publiko. Marami ang sumang-ayon at nanawagan para sa agarang pagdakip sa mga nasa likod ng mga bali-balita. Biglang lumipat ang eksena sa Daikai, kung saan isang babaeng estudyante, na takot at litong-lito, ang nagmamadaling lumapit para magtanong tungkol sa kumakalat na balita. Patuloy siyang nanalangin na sana ay hindi ito totoo. Ngunit seryoso at mariing sumagot si Dai Kaiming na ang lahat ng balita ay katotohanan dahil may hawak siyang impormasyon mula mismo sa loob. Nagbago ang ekspresyon ni Dai Kaiming, naging seryoso ang kanyang mukha at ibinaba niya ang kanyang boses habang ibinabahagi ang nakapanlulumong balita. Ang tatlong Martial Guild Master na nagtatanggol sa Wado Capital at 4 na pinuno ng Great Sea Dragon Sparrow, sa kabuuan, 7 Grandmaster ang napatay. Maging ang Long 2 ay nagpadala na rin ng mga Special Combat Force. Pero sa huli, iisang tao lang ang itinirang buhay ng kaaway. Nang marinig ito, bakas ang takot sa mukha ng babae at agad siyang nag-usisa kung nasaan ang iba pang mga Grandmaster ng bansa, ang itinuturing na pinakamalalakas na haligi ng Great Sia. Dahan daw ang nag-analisa si Dai Kaiming, aniya, kahit pa nasa hangganan si Principal Shi o ang pinuno ng Azure Dragon, kaya nilang makabalik sa Wado Capital sa loob lang ng ilang minuto. At sa presensya ng state-level fighter na si Fu Hongsheng, paanong walang ni isang top-tier power ang nakarating sa tamang oras? Napabuntong hininga siya ng malalim, may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata, habang kinukumpirma na walang top-tier power na nagpakita sa Wado Capital dahil nawalan silang lahat ng komunikasyon. Ang lala ng insidenteng ito ay higit pa sa sakuna sa Secret Realm na tumama noon sa 12 lungsod. Gayunpaman, naging kakaiba ang talam at determinasyon sa tingin ni Dai Kaiming. Bawat salitang binitiwan niya ay tila babala ng isang bagong panahon, na ang mundo ay papasok na sa isang ganap na kakaibang kaayusan. Mabilis na lumipat ang eksena sa isa pang lokasyon sa Great Sia, ang Lely Island. Ang angkan ng Ta, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa isla, ay tahimik na tumatanggap ng isang mahalagang panauhin mula sa Northern Biten Federation upang pag-usapan ang isang kasunduan na maaaring magtakda ng kapalaran ng buong isla. Ang matandang lalaki na may malalalim na kulubot sa mukha at pilak na balbas ay ang patriarka ng mga Ta, ang pinuno ng pinakamaimpluwensyang pamilya roon. Eksaktong lumapag ang isang eroplano sa runway, at humakbang pasulong ang patriarka ng Ta upang malakas na batiin ang dumarating na panauhin. Sa wakas ay lumabas na ang bisita mula sa Northern Biten Federation, may mahabang pilat sa mukha, nakasuot ng sombrerong malapad ang brim na tumatakip sa isang mata, at bumabalot sa kanya ang isang malamig na aura. Hindi man lang ito sumagot sa pagbati. Nagkamayan sila ng may pag-iingat, bagaman hindi maganda ang ugnayan ng dalawang bansa, hindi maiiwasan ang kooperasyon lalo na't ang kanilang mga interes ang nakataya. Nagpatuloy ang patriarka ng mga Ta sa pagbibigay diin na ang transaksyong ito ay hindi biro, kundi isang napakahalagang kasunduan. Agad na pinutol ng panauhin mula sa Northern Biten Federation ang mga pormalidad, at sinabing wala silang oras para sa mga paligoy-ligoy. Aniya, kung tama ang impormasyon na nawala na ng kontak ang dalawang Grandmaster ng Great Sia pati na ang kanilang state-tier fighter, tiyak na hindi lang ang Northern Biten Federation ang naghahandang kumilos. Bumalik ang eksena kay Yihei, na nakatayo sa harap ni Asjura at kalmadong naghayag ng isang mahalagang desisyon.
Mula ngayon, opisyal nang sasapi si Azura sa Monster Organization sa ilalim ng codename na Hawk. Ito ang naging hudyat ng personal na pagbuo ni Yihei ng sarili niyang base ng kapangyarihan. Agad na yumuko si Azura at tinawag na Panginoon si Yihei, bago lumipad paitaas at hinayaan ang huli na sumakay sa kanyang likuran. Habang nakasakay sa ibabaw ni Azura, kampanteng idineklara ni Yihei na dapat ikarangal ng dambuhala ang pagiging unang miyembro ng Monster Organization. Sa isang mapagmataas na tono, sinabi ni Yihei na sa mundong ito ng mga makapangyarihan, mahalaga ang lakas ng isang individual, ngunit ang pagkakaroon ng sariling hukbo ang reresolba sa maraming problemang hindi mo kayang harapin ng mag-isa. Dahil sa nakikitang kaguluhan sa mundo, nagpasya siyang buuin ang kanyang sariling koponan. Ang unang plano niya ay dalhin si Azura para makipagkita sa Mad Doctor at dumaan din sa lihim na base ng matanda. Subalit biglang naalala ni Yihei ang naglalabasang balibalita na ang Monster Organization daw ay nakipagsabuatan sa isang hindi kilalang lord para atakihin ang Wado Capital. Naramdaman niyang hindi na angkop ang kanilang pagsasama sa publiko sa ngayon. Hindi na tayo maaaring magpakitang magkasama sa ganitong paraan, bulong niya sa sarili. Matapos ang panandaliang pag-iisip, kumilos na si Yihei. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Hellstar na kumokontrol sa liwanag upang maging invisible, alinsunod sa kanyang plano. Ang unang kailangang gawin ni Yihei ay dalawin ang tirahan ng baliw na doktor. Bumulagtas sa harap ni Yihei ang isang eksenang tila isang masukal na kagubatang tropikal. Labis siyang namangha at napaisip kung saan kaya nagmula ang mga kakaibang halamang ito. Sa gitna ng sipol ng hangin at kaluskos ng mga dahon, isang dambuhalang puno ang bumangon sa harap ni Yihei. Sa sobrang taas nito, kailangan pa niyang tingalain ng husto ang dulo ng mga sanga para lang makita ang tuktok nito. Nakaumbok sa katawan ng puno ang isang nagliliyab na pulang mata na naglalabas ng isang nakapangangilabot na aura. Biglang nanlaki ang matang ito, puno ng mga pulang ugat-ugat ang puti nito at ang balintataw ay kasing pula ng dugo. Dahan-dahan itong lumingon-lingon habang nakatitig ng matalim sa bagong dating sa ibaba. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin sa isang saglit, napatalon si Yihei sa gulat at hindi napigil ang mapasigaw, sinigawan niya ng putya ang nilalang na nasa harap niya. Ang akala ni Yihei na isang simpleng puno lang na nakatayo sa harap niya ay hindi pala walang buhay. Ang buong katawan nito ay gumagalaw sa isang ritmo na parang paghinga ng isang buhay na nilalang. Maya-maya, ang mga matang nakatago sa balat nito ay biglang damilat ng malaki, at isang malamig na tingin ang ibinato nito diretso kung nasaan si Yihei. Dahil dito, sumigaw si Yihei at nagpakawala ng matinding lakas. Tumalon siya sa ere habang nakakuyom ang kamao, handang pasabugan ang halimaw, isang galaw na nagdulot ng matinding takot sa mata ng nilalang. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang mata, at ang boses na lumabas ay ang pamilyar na tinig ni Mad Doctor. Dahil sa pagtawag na iyon, napatigil sa ere ang kamao ni Yihei. Nag-aalinlangang inulit ni Mad Doctor ang kanyang pagtawag, at doon lang unti-unting naintindihan ni Yihei ang sitwasyon, bagaman kailangan pa niya ng kaunting oras para maabsorb ang lahat. Hindi lang mata at boses ang mayroon ng puno, nagbukas din ito ng bibig para makiusap na tila ba ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Natulala at naguluhan si Yihei, na parang naambush ang kanyang utak. Matapos ang ilang pekeng ubo dahil sa pagkapahiya, ipinaliwanag ng puno na ang buong kagubatan ay isa palang biological surveillance system na nilikha ni Mad Doctor gamit ang synthetic biotechnology. Di mabilang na mga mata at gumagalaw na mga bibig ang lumitaw sa harap ni Yihei, isang eksenang sadyang kakatwa at nakapanghihilakbot. Sa harap ng pananaliksik na labas na sa imahinasyon, lihim na humanga si Yihei. Tumango siya bilang pagsang-ayon at napabulala sa pagkamangha, habang inamin na si Mad Doctor ay isang pambihirang henyo na nagawang gawing isang nagmamasid at nakikipag-usap na organismo ang buong kagubatan. Eksakto namang isang lumilipad na gamit ang dahan-daang lumapit kay Yihei. Matapos siyang makilala nito, magalang siyang inanyayahan sa loob ng base at humingi ng paumanhin dahil bago pa lang daw ang pasilidad at simple pa ito. Sa harap ng napakaraming makabagong kagamitan na labas na sa pangkaraniwang pangunawa, natulala si Yihei habang pinagmamasdan ang drone. Tinanong niya kung paanong nakabuo si Mad Doctor ng ganoon kalihim na base sa napakaikling panahon, at kung bakit ang bilis ng pag-unlad ng kanyang pananaliksik na tila ba hindi nakapanipaniwala. Sa pamamagitan ng isang maliit na communicator,
Sumagot si Mad Doctor na ang pagbuo ng base at ang usaping pinansyal ay hindi naman daw mahirap gawan ng paraan. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Mad Doctor na maraming mayayamang may malalang sakit ang nagbabayad sa kanya matapos niyang kunin ang mga self-healing factor mula sa sarili niyang dugo. Ipinagpatuloy niya na maingat niyang pinipili ang mga pinakaangkop na kandidato para sa kanyang vampire conversion plan. Ang kanilang impluwensya sa lipunan at malawak na koneksyon ay magiging malaking tulong upang mapalawak ang kapangyarihan ng kanyang master, at kung papayag si Hihei, maaari na agad simulan ang proseso. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Hihei. Sinabihan niya si Mad Doctor na malaya itong magdesisyon, ngunit huwag na huwag gagamit ng sapilitan o karahasan gaya ng ginagawa ng organisasyong Laserbird. Bilang tugon, nagbigay si Mad Doctor ng isang maikling panunumpa ng katapatan. Maya-maya pa, dinala ng drone si Hihei sa isang pintong naglalabas ng matinding liwanag. Dito idinetalye ni Mad Doctor ang sikreto sa likod ng tagumpay ng kanyang pananaliksik. Ang bahagi nito ay dahil sa black-red biomatter na galing kay Master, at ang bahagi naman ay dahil sa pagre-recruit at pagbabago sa mga dating eksperto mula sa Prometheus at Laserbird, isang bagay na ikinatuwa ni Hihei. Matapos ang usapan, agad na bumukas ang elevator at nagsimulang bumaba patungo sa basement level na may markang F. Pagbukas ng mga pinto, lumabas ang dalawa at agad na naramdaman ang kakaibang atmosfera. Ang buong base ay kakikitaan ng modernong disenyo at tila hindi matitinag na katibayan. Sa loob ay isang napakalawak na espasyo kung saan walang humpay na nagtatrabaho ang maraming mga doktor at mananaliksik. Tila walang nakapansin sa pagdating ni Hihei, na hindi naman makeably ang kanyang kuryosidad habang pinagmamasdan ang paligid. Sa mas malapit na pagsusuri, napansin ni Hihei na ang mga mananaliksik ay tila mga buhay na makina, bawat isa ay may mga aparatong nakakabit sa kanilang ulo na may di mabilang na mga cable, at ang kanilang mga mata ay takip na takip. Naisip ni Hihei na lahat sila ay mga bio-engineered human na binago ang mga utak. Tunay ngang ang tagpong ito ay makapagbibigay ng kilabot sa sinumang bagong dating. Iniling niya ang kanyang paningin at nakita ang mga hanay ng dambuhalang monster tank. Hindi napigilan ni Hihei na mapabulala sa kasuklam-suklam na tanawing iyon. Sa sandaling iyon, isang figure ang lumapit mula sa likuran at magalang na bumati sa kanyang master. Napalingon si Hihei at laking gulat niya nang makita ang ganap na ibang anyo ni Mad Doctor. Tinanong niya ito kung nagbago ba siya ng anyo, at ipinaliwanag ng doktor na ang figurang nasa harap nila ay isa lamang biochemical vessel o pansamantalang sisidlan. Pansamantalang tinanggap ni Hihei ang paliwanag at tumango, pero direkta pa rin niyang tinanong kung nasaan talaga ang orihinal na lokasyon ni Mad Doctor. Ipinaliwanag ng doktor ng detalyado na upang mas mapahusay ang kanyang kakayahan sa pananaliksik para sa kanyang master, ginamit niya ang black-red material upang gawing isang ganap na utak ang kanyang buong pagkatao, inalis niya ang lahat ng organong hindi naman kailangan upang ituon ang lahat ng kanyang talino sa iisang lugar. Sa pang-araw-araw na buhay, kailangan lang niyang magtanim ng maliit na bahagi ng kanyang kamalayan sa isang vessel na nagsisilbing parang control chip upang makakilos ng malaya. Nang marinig ito, tila lumabas ang kaluluwa ni Hihei sa kanyang katawan sa sobrang gulat. Pabiro niyang hinala na baka nagbabalak lang si Mad Doctor na makipag-date online sa kung anong sistema. Sa huli, nakapagsalita na lamang si Hihei nang may halong pagsuko habang nakatingin sa doktor nang may kawalang magawa. Naniniwala siyang hanggat nagbubunga ang trabaho at umuunlad ang pananaliksik maaari niya itong palampasin. Pagkatapos ay naging seryoso si Hihei nang banggitin niya si Hawk. Ipinaliwanag niya na ang higanti sa kagubatan ay ang kanyang external incarnation at mahigpit na nag-utos na huwag itong gagawan ng anumang padalos-dalos na eksperimento. Nang marinig ito, kuminang ang mga mata ni Mad Doctor, nangako siyang itatrato si Hawk gaya ng pagtrato niya sa kanyang master, at magtatalaga pa ng isang team ng mga bioworker upang alagaan at ayusin ang katawan nito araw-araw. Napapikit na lang si Hihei sa inis, nag-click ang dila, at sinabing hindi na kailangang maging ganoon kagarbo. Hindi nagtagal, dinala ni Mad Doctor si Hihei sa isang malaking aquarium sa loob ng base. Nang magtanong si Hihei tungkol sa sikretong nakatago rito, agad na pinuri ng doktor ang talas ng pandama ng kanyang master. Habang nagsasalita, ipinatong ni Mad Doctor ang kanyang kamay sa isang hugis parihabang aparato upang i-activate ito,
at buong kumpiyansang inihayag na ipakikita na niya ang kanyang pinakamahalagang proyekto sa pananaliksik. Ang tubig sa loob ng tangke ay nagsimulang bumula ng matindi at ang liwanag sa loob ng salaming silid ay naging nakasisilaw. Isang nilalang ang unti-unting nabuo sa loob ng mahabang silindro. Bagaman buhay, dahil hindi ito gumagalaw ay nagmukha itong isang specimen. Buong pagmamalaking isinigaw ni Mad Doctor ang pangalan ng proyekto, Artificial Godzilla. Malumanay na inanyayahan ng doktor ang kanyang master na pagmasdan ang bunga ng matagal nilang pag-aalaga, at sandaling natulala si Ihei sa nilalang na nasa harap niya. Ipinaliwanag ni Mad Doctor na ang nilalang na ito ay nilikha sa pamamagitan ng pagkuha ng mga sinaunang gene mula sa sagradong dorsal fin ni Master, na hinaluan ng black-red material at dumaan sa di mabilang na eksperimento. Dahil dito, namana nito ang kakayahan para sa isang kontroladong thermonuclear reaction at ang kapangyarihan para sa adaptive evolution. Sa mga matang puno ng pagmamalaki at pag-asa, tiniyak ni Mad Doctor na ito ang magiging pinakatampok na tagumpay ng kanyang karera, sabay formal na inihandog ang nilalang sa kanyang master. Lihim namang naisip ni Ihei na ang bagay na nasa harap niya ay hindi nalalayo sa isang tunay na batang Godzilla. Bahagya siyang nag-alala na baka magdulot ng gulo ang higanting ito sa Little East Island dahil sa mga katangian nito, ngunit pinuri pa rin niya ito sa isang tonong bakas ang kasiyahan. Bawat salita ni Ihei ay nagpapakita ng pagkilala at pagpapahalaga sa narating ni Mad Doctor. Bilang gantimpala, nagpasya si Ihei na ipagkaloob ang mga bagong nasaliksik na selula. Nagbitiw siya ng mga salitang puno ng bihirang pag-asa, habang binibigyan si Mad Doctor ng tinging puno ng tiwala. Dahil sa labis na emosyon, biglang lumuhod si Mad Doctor sa harap ng kanyang master upang magpahayag ng malalim na pasasalamat, isang bagay na ikinagulat ni Ihei, kaya agad niya itong ipinatayo at pinatigil sa ganoong seremonya. Matapos maibigay ang lahat ng mga gawain, naghanda na si Ihei na bumalik sa Wado Capital. Ang kanyang mga tingin ay puno ng pananabik sa kung anong susunod na mangyayari, na kung saan maaaring muli silang magtagpo ng kanyang fiancé na si Lu Qingzhou. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.